Ang ating pong topic ngayon ay pinamagatan po pong katapatan at ang pangako. Siguro po alam po natin na ang Panginoon, kung magiging tapat tayo sa Kanya, ay mayroon siyang katumbas na pangako. Ang ating pong topic ngayon ay nakatuon po sa Malakay. At alam po natin kung ano po ang ibig sabihin at anong mensahe ng nasa Malakias. Ito po'y pagpapaalala po muli sa atin mga kapatid, sapagkat akin pong naalala nung nabanggit ito nung nakaraang meeting ni Brother Don na isa sa pinakamahalagang tungkulin nating lahat, hindi lang po yung mga manggagawa, kundi pati po yung mga opisyalis ng iglesia, yung elder, yung deacon. Ito po ay isa sa mga tungkulin na dapat po nilang ipaunawa at ipaalala sa lahat pong mga miyembro. Kasi po kapag ito'y nagawa po natin, mayroon pong pagpapala ang Panginoon na ibibigay po sa iglesia at hindi po tayo pagkukulangin. So alam na po natin, kahit hindi ko na po basahin sa inyo yung sa Malakay, kabisado na po natin yon, yung tungkol po sa tithes and offering na kinakailangan na ito ay dalhin natin sa kanyang kabangyaman. Sa mga payo sa pagiging katiwala, page 67, ito po quote din sa MS manuscript page 159, 1899. Ang sabi po rito, kahit po nung panahon ni kila Abraham, ito po ay ginagawa na. Tulad ni Abraham, sila ay magbabayad ng ikapu sa lahat nilang tinatangkilik at sa lahat ng kanilang tinatanggap. Ang bahagi ng Panginoon ay dapat na ikapu, tapat na ikapu. Ang pagpipigil nito ay pagnanakaw sa Diyos. Bawat isa ay dapat magbigay ng malaya at kusang loob at may kagalakan dalhin ang mga at mga handog sa bahay kamalig ng Panginoon. Sapagkat may mga pagpapala kung gagawin ito, walang katuwiran ang pagkakait sa Diyos ng kaniyang sariling bahagi. So maging po sa panahon pa ni Abraham, ito po ay ginagawa na nila at ganoon din po sa panahon pa ng mga Israel noon. Ito po ay ginagawa na nila na ibinigay ang mensaheng ito na pagsasauli ng ikapo at ng mga handog sa Panginoon. Sapagkat kung ito po ay itatago lang natin o hindi tayo magbibigay, ito po ay isang pagnanakaw sa Diyos. So alam po natin na ang pagnanakaw ay ito po ay kabahagi ng 10 utos ng Panginoon doon po sa 8. So kapag nalabag po natin yon, para din po natin nalabag yung mga kautusan ng Panginoon. Sapagkat ang sabi sa atin, isa sa mga kautusan ang mating malabag, ang lahat ay maging wala na rin kabuluhan. So kinakailangan po natin mga kapatid na tayo ay maging tapat sa Diyos. So lahat po nating tinatangkilik, dapat ibigay po natin sa Kanya yung 10 bahagi at lalo tigit po yung kusang loob na handog. Sa paglilingkod sa pagiging sa mga parts pa yung katiwala, page 68, ito po quote din po sa Treaty 405, 404 and 405. Ang sabi po rito, ang tanging paraan sa pagbibigay ng ikapo at itinatag sa isang simulain na kasing tibay ng kautusan ng Diyos. So pinapakita rito mga kapatid na yung kautusan na ito, yung mensahe na ito tungkol sa Malakay, ito ay kasing tibay ng kautusan ng Diyos. Ang paraan ng pag-iikapo at pagpapala sa mga Hudyo, sapagkat kung hindi ganoon, hindi ito ibibigay sa kanila ng Diyos. So maganda mga kapatid na kung ating titingnan dito mga kapatid, naalala ko lang sinabi noon ni Brother Don na kung papaano magbigay daw yung mga Israel ng time nila noon, na halos ang ibinabigay nila walang panukat.
Kaya yung pagpapala ng Diyos sa mga Israel ay wala din panukat. Kaya yung mensaheng ito mga kapatid ay kinakailangan po natin na may educate lahat ng mga membro ng ating po mga iglesia. So magiging pagpapala din ito sa gagawa nito hanggang sa katapusan ng panahon. So isa mga kapatid sa mga pangako ng Diyos, kung tayo ay magiging tapat sa Kanya sa lahat ng bagay, sa ikapo at handog sa pagbibigay sa Kanya, ang sabi rito mga kapatid, isang pagpapala ito hanggang sa katapusan ng panahon kung tayo po'y magpapatuloy. Hindi sinimulan ng ating Ama sa langit ang paraan ng makatuwirang pagbibigay upang pagyamanin ang kanyang sarili, kundi upang maging isang dakilang pagpapala sa tao. So hindi ito mga kapatid, ibinigay ng Diyos yung mensaheng ito para pagyamanin o bigyan yung kanyang sarili, sapagkat hindi na ito kailangan ng Panginoon, hindi na ito kailangan ng Diyos. Kaya lang, ito mga kapatid ay ibinigay ang mensaheng ito sa kapakinabangan ng tao, sa mga pagpapala na kinakailangan matanggap ng tao. So nakita niyang ang paraang ito ng pagbibigay ang siyang talagang kailangan ng tao. So nakita ito mga kapatid ng Panginoon. Kaya kung bakit ang mensaheng ito ay ibinigay. Sa 3:546, ang sabi rito mga kapatid, kinahahabaga ng marami ang paraan ng Israel, ng Diyos, nang piliin silang magbigay sa makatuwirang paraan bukod sa malayang paghahandog taon-taon. Alam ng pantas na Diyos kung ano ang pinakamabuting paraan ng pagbibigay na sasang-ayon sa kanilang paglalaan at binigyan ng kaniyang bayan ng mga utos ukol dito. Napatunayan higit pang mahalaga para sa kanila ang ikasiyam na bahagi kaysa 10 ikasampo. So sa 3:546. Alam niyo mga kapatid itong ikasiyam, kung ano ito yung ikasiyam? Ito mga kapatid yung ating mga offering. Ang sabi rito mga kapatid, nakita ng Diyos na halo mas binigyan niya ng tuon ang higit na mahalaga yung ating mga offering. Kasi yung mga offering natin mga kapatid, wala itong sukat. Yung ikasampo, ito mga kapatid ay tungkulin talaga natin. Kung ilan yung ating kinita, yung ikasampo doon ay isasauli natin sa Panginoon. Subalit mayroon po tayong pre-offering, yung kusang handog. Ang sabi rito mga kapatid, wala itong sukatan. Wala itong sukatan ng dami o kaunti, pero mas lalo itong pinahalagahan ng ating Panginoon. Sa 44:74, ang sabi rito mga kapatid, sa lahat ng ating kinikita, uunahin natin ang ibibigay sa Diyos. So, kuminsan mga kapatid, alin pa yung inuuna natin? Pag tumanggap tayo ng sweldo natin o kinikita natin, kuminsan inuuna pa natin yung ating mga sarili na ito ay para sa ganyan, para sa ganon. Tapos yung matira, doon natin kukunin yung para sa Panginoon. Doon natin kukunin yung ikapo, doon natin kukunin yung handog. Subalit ang sabi rito mga kapatid, kinakailangan daw nating unahin yung para sa Diyos. Katulad nung ginagawa o inutos ng Panginoon sa pamamaraan ng ginawa sa mga Hudyo. So inuna muna nila na bago nila gastusin, una nila munang siniparit yung ikasampung bahagi, tapos kinuna nila ng handog na para sa Panginoon. Tapos yung natira, yun ang gagastusin nila. Hindi yung natira, yung ikasampu at handog. Hindi yon. Dapat mga kapatid, unahin yung Panginoon at yung natira yun ang sa atin. Hinihiling nilang dalhin sa Panginoon ang unang bunga ng lahat niyang kaloob. Maging pakinabang sa kanilang mga kawan o ang inani sa kanilang mga bukid, mga punong kahoy o mga ubasan, o tutumbasan nila ito sa ibibigay na halaga. So kung mayroon tayo mga kapatid na mga tanim, dito sa amin mga kapatid,
nung kami noon ay may tanim dito at nag-ani kami, napag-usapan namin mag-asawa na bilhin namin yung bunga. At tinumbasan namin yung mga kapatid ng halaga, tapos kinuna namin ng ikapo at offering. So ganun mga kapatid yung iniutos ng Diyos doon sa mga Israel. Doon sa kanilang mga pag-aalaga ng mga tupa, mga pagtatanim nila sa bukid, mga ubasan nila, ay bibigyan nila yun ng halaga. So kaya ibibenta nila, pagkatapos kukunan nila iyon ng ikapo at handog. Gaanong pagbabago sa anyo ng mga bagay ngayon? Kung binibigyan man ng pansin ang mga kahilingan at mga inaangkin ng Panginoon, ito'y pinapahuli. Ngunit ang gawain natin ay nangangailangan ng 10 ulit panghigit na mga kayamanan ngayon kaysa kinailangan ng mga Hudyo noon. So ibig sabihin mga kapatid, mas malaki yung ating kinikita ngayon sa panahon natin ngayon. Sapagkat sa panahon noon ng mga Hudyo, sila ay nagtatanim, nag-aalaga ng tupa, yun lang yung kanilang gawain. Samantala ngayon, marami tayong empleyo, maraming pamamaraan para kumita. So, sabi rito mga kapatid, wag natin gawin na pinakahuli yung para sa Panginoon. Dapat siya lagi yung uunahin. Ang dakilang utos na ibinigay sa mga apostol ay humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. So ipinapakita nito ang kalawakan ng gawain at ang karagdagan ng pananagutan na nakasalalay sa mga tagasunod ni Kristo sa karawan natin. So makikita natin mga kapatid, sa panahon ngayon, sa bawat hayo ng mga manggagawa, mga misyonary natin, ay mayroon pong katumbas na halaga. So kung paano ibinilin sa mga disciple yung pangangaral sa buong sanlibutan upang ipangaral ang Ebanghelyo. So maunawaan natin mga kapatid na ang lawak ng gawain ay nakaatang sa mga manggagawa at sa mga misyonary at ganon din sa mga membro. Subalit kinakailangan nila yung katumbas na halaga para sila ay makahayo. Kung sa mga libo-libong taon nakaraan ay hiniling ang kautusan ng mga ikapot, mga handog, gaano kaya higit na kailangan ang mga ito ngayon? Kung sa pagtitipid ng mga Hudyo, nagbigay ang mga mayaman at dukha sa halagang ayon sa kanilang pag-aari, 2 ulit na mahalaga ito ngayon. So dito mga kapatid, ipinapakita dito mga kapatid sa atin at ipinapaunawa na kung paano kahalaga sa panahon ng mga Hudyo na gawing ito, lalo na sa panahon natin mga kapatid ngayon, ay 2 ulit na mahalaga ngayon. So yung mensaheng ito mga kapatid ay mula noon hanggang ngayon, ito po ay nagpapatuloy. So ano po yung tungkulin natin sa Diyos na dapat po nating sundin? Sa mga pais paging katiwala, page 92, ito po ay nakuha din o naka-quote siya sa Review and Herald, December 3, 1901. Sabi rito mga kapatid, ang tungkulin ay tungkulin at dapat sundin at gawin alang-alang sa kaniyang sarili. So, kung mayroon tayo mga kapatid pananagutan, kinakailangan po nating sundin. Kung mayroon tayong tungkulin, kinakailangan po nating gawin. So sabi ng Panginoon, yung tungkulin natin ay tungkulin na dapat nating gawin. Ngunit nahabag ang Panginoon sa ating nagkasalang kalagayan at nilakipan ng mga pangako ang kanyang mga utos.
So, mayroon tayong tungkulin mga kapatid. Subalit, mayroong awa ang Panginoon daw sa atin. Doon sa pagtupad natin ng ating tungkulin sa Diyos, ay ito ay nilakipan niya ng pangako. So, napakabuti talaga ng Panginoon. Magbibigay tayo sa Kanya, subalit mayroon siyang pagbabalik na kaloob din na nanggagaling sa Kanya. Pagpapala, mga kapatid. Kung minsan, marami tayong naririnig na tuloy-tuloy naman anya pagbibigay ko ng ikapu at handog. Pero bakit hanggang ngayon anya mahirap pa rin ako? Mga kapatid, hindi lang doon nagtatapos yung pagpapala ng Panginoon. Yung buhay natin, yung hinihinga natin, yung kinakain natin araw-araw, isa yun mga kapatid sa mga ipinangako ng Panginoon na isang pagpapala. Yung buhay natin, pagpapala yan. So ang sabi rito mga kapatid, tinatawagan niya ang kaniyang bayan na subukin siya at inihayag na gagantimpalaan ng masaganang pagpapala ang pagsunod. Pinasisiglan niya tayo na magbigay sa kaniya at inihayag na ibabalik niya sa atin ang kasukat ng ating mga ipinagkaloob sa kanya. So, sampalatayanan natin ito mga kapatid, na nagpangako ang Panginoon sa atin. Atin itong panghawakan. Ang naghahasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Hindi walang katwiran ang Diyos na lilimutin ang inyong ginawa at ang inyong pagpapagal na may pag-ibig. Gaanong buong kaamuan at katunayan na kasama natin ang Diyos. Ibinigay niya sa atin kay Kristo ang mayamang pagpapala. Inilagay niya sa pamamagitan niya ang kaniyang tatak na kasunduan ginawa niya sa atin. So may tipanan tayo mga kapatid sa Diyos. Kung papaano ng Diyos pinahahalagahan yung ibinabalik natin sa Kanya, ay ganun din hindi siya nakakalimot na ibigay din yung Kanyang ipinangako sa atin. So ganun tayo kamahal mga kapatid ng ating Panginoon. Ibinibigay niya ang lahat at ibinibigay niya yung Kanyang ipinangako. So ito mga kapatid yung kapanagutan ng mga opisyalis ng iglesia sa atin. Atin pong basahin mga kapatid. Na kung mayroon ba talagang pananagutan yung mga officers natin, yung mga elders natin, yung mga deacons natin, maliban sa mga manggagawa, mayroon ba talagang pananagutan sila? Kung hindi ito ibibigay at i-remind lagi sa ating mga nasatakupan, sa ating mga membro ng ating iglesia. So sa mga payos paging katiwala, page 107 hanggang 108. Ito po ay quote din sa Review and Herald, December 17, 1898. Ang sabi rito mga kapatid, katungkulan ng mga matatanda at mga opisyalis ng iglesia na payuhan ang mga tao sa mahalagang bagay na ito at isaayos ang lahat ng mga bagay. So dito mga kapatid, ipinapayo dito sa ating lahat, no, sa mga officers ng iglesia, mga matatanda, mga deacons, at doon din sa mga manggagawa natin na ang sabi rito, kinakailangan nilang patuloy na payuhan ang kanilang mga nasasakupan at isaayos ito. Kasi kung minsan mga kapatid, lagi minsan natin itong nakakaligtaan na ibigay o i-remind. Bagamat alam na natin yung mensahe ng Malakay. So magbibigay na lang yan sila ng ikapu at ng mga handog. Subalit mga kapatid, kung minsan ito ay nakakaligtaan. Kung hindi natin sila mai-remind, kung minsan nagbibigay lang kung magkano lang, tapos yung offering, kung minsan wala na, so kinakailangan natin sila mga kapatid na i-remind lagi. Ang mga opisyalis ng iglesia bilang mga manggagawang kasama ng Diyos ay dapat na maging matunog sa malinaw at hayag
na katanungang ito. Ang mga ministro ay dapat na maging mahigpit sa kanilang sarili sa mahigpit na pagsunod sa mga iniutos ng Diyos, ang salita ng Diyos. Hindi dapat maging pabaya ang mga nasa tungkulin na may pagtitiwala sa iglesia. Ngunit aalamin nilang tapat ang mga kaanib sa pagtupad ng tungkuling ito. Bayaang sundin ng mga matanda at mga opisyalis ng iglesia ang iniutos ng banal na salita at iudyok sa kanilang mga kaanib ang pangangailangan ng katapatan at pagbabayad ng mga pangako, mga ikapu at mga handog. Kung minsan mga kapatid, nung ako noon nasa big church pa, sabi ng mga pastor pag tinatapik ito, nasabihin ng mga membro, humihingi na naman niya si pastor. Oh. Yun naman niya yung topic. Sa atin din mga kapatid, baka kung mayroon din ganon, sana wala. Kasi mga kapatid, ito'y isa sa pinakamahalaga na dapat po nating gawin. Dapat po nating sundin sapagkat kung hindi, magiging sumpa ito mga kapatid sa iglesia. Magkakaroon tayo ng pananagutan sa Diyos kung hindi po natin ito susundin. Kaya ang sabi rito mga kapatid, yung mga matatanda sa iglesia, mga opisyalis ng iglesia, ang sabi rito yung tungkulin nila sa church o sa mga membro o sa mga kaanib ay kinakailangan mga kapatid na gawin. Alamin kung talagang sila ay nagiging tapat sa Diyos sa kanilang mga ikapu at mga handog. At ipaunawa sa kanila, ang sabi rito mga kapatid, ipaunawa sa kanila na pangangailangan kung saan ito na ilalagay at kung papaano ito ginagamit. So kinakailangan din nila itong maintindihan para yung kanilang mga pagbibigay ay mayroong pananagutan sa Diyos na kusang loob at tapat sa kanilang mga kaloob. So ano mga kapatid ano pa sa mga babala at pangako ng Diyos sa atin? Sa mga payo sa pagiging katiwala, page 83, 84. Ito mga kapatid ay keynote din sa Review Herald December 1, 1896. Sabi rito mga kapatid, ibinigay ng Panginoon sa bawat tao ang gawain. Ang kanilang mga katiwala ay dapat na kumilos na kasama niya. So mayroon po tayo mga kapatid tungkulin. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga tungkulin. Ang bawat isa sa atin ay mayroong katangiang ibinigay ang Diyos. At ang bawat isa sa atin ay mayroong ibinigay na bawat tungkulin na ibinigay sa bawat isa sa atin. So sabi rito, dapat na tayo ay kumilos na kasama niya. Kung pipiliin ng tao, maaring tumanggi siyang iugnay ang kanyang sarili sa kaniyang gawain at ipangalakal at ang ipinagkatiwala niyang kayamanan. Maaring hindi sila magtipid o magkait sa sarili at kalimutan na nang humihiling ang Panginoon na ibalik ang mga ibinigay sa kanila. Lahat ng iyan ay hindi mga tapat na katiwala. So kung tayo mga kapatid, yung mga ibinigay sa atin ng Diyos, may kalayaan tayo na gawin kung ano yung gusto natin. Pwede natin itong ikalakal, pwede natin itong gawin kung ano yung gusto natin gawin, yung mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin. Maaari tayo magtipid, maaari tayo magkait, at maaari na kalimutan natin ang Diyos sa pagbabalik ng kanyang hinihingi sa atin. Pero ang sabi rito mga kapatid, ang lahat ng yan ay hindi tapat na katiwala. So kung tayo yung mga lingkod ng Diyos at anak tayo ng Diyos,
kinakailangan maging tapat tayong katiwala. Gagawin ng tapat na katiwala ang lahat na magagawa niya sa paglilingkod sa Diyos. Na ang tanging layunin niya ay ang malaking pangangailangan ng sanlibutan. So tingnan natin ito mga kapatid. Maging mga ordinaryo man tayong membro o maging officers man tayo, ay tingnan natin mga kapatid yung lawak ng pangangailangan ng buong sanlibutan, na kung paano natin itutustusan na mabigyan ng sapat yung ating mga manggagawa sa kanilang mga pangangailangan. Madadama niyang dapat ibigay ang pabalita ng katotohanan hindi lamang sa kaniyang kapitbahay, kundi sa kabilang dako. So ibig sabihin mga kapatid, yung mga manggagawa natin, yung mga missionary natin, ay sila'y inatasan ng Diyos hindi lang para sa kanilang kapitbahay, maging din sa mga ibang dako o sa ibang lupain. So kinakailangan na mayroon silang magamit. So kung hindi tayo magiging tapat sa Diyos, hindi natin ibabalik sa Kanya yung Kanyang hinihingi, yung ating mga ikapu at mga handog, walang gagamitin yung ating mga manggagawa. Kapag nasa tao ang diwang ito, ang pag-ibig na tatanggapin nila sa katotohanan at pagpapakabanal sa magitan ng katotohanan, ang mag-aalis ng kasakiman, labis na paghahangad sa bawat uri ng di katapatan. So kapag mga kapatid, ilagay natin sa puso natin, isadiwak natin, ibigay natin yung pag-ibig natin sa Diyos, ang lahat ng ito mga kapatid, maaalis sa atin yung kasakiman. At yung pagmamalabis at yung pagkakait. So maibibigay natin yung hinihingi ng Diyos ng walang katumbas. Katulad mga kapatid sa 2 Corinto 9:7 and 8. Yun pa kapatid yung payo ni Paul sa atin kung paano po tayo magbigay. Sapagkat baka lang po tayo napipilitan na magbigay kasi tungkulin anya pala natin, sige parang napipilitan na lang tayo. So Bible Lunoy. So kinakailangan natin na sundin kahit tayo napipilitan. Pero anong sabi ni Paul sa atin mga kapatid? Sa 2 Corinto basahin natin mga kapatid, 2 Corinto 9. Second to the last na babasahin natin mga kapatid bago tayo magtapos. 2 Corinthians 9:7 and 8. Ang sabi rito mga kapatid. Seven, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang magbibigay ng masaya. So, bagamat tungkulin natin mga kapatid sa Diyos na magbigay, subalit hinihiling sa atin na kung magbibigay tayo, dapat maluwag sa ating mga puso. Kinakailangan magbigay tayo may katumbas na pag-ibig. Hindi mabigat sa loob, kundi ibinibigay natin yung ating mga ikapu at mga handog, bagamat ito'y tungkulin, subalit ang sabi ng Panginoon, bigyan natin ito ng pag-ibig at magbigay tayo ng masaya na pagbibigay. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsipanagana sa inyo. So may pangako na naman mga kapatid. Upang kayo na mayroon laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. So ito mga kapatid yung kinakailangan ilagay natin sa ating mga puso't isipan
na kung tayo'y magbibigay sa Diyos, ibabalik natin yung mga ikasampung bahagi at mga handog, kinakailangan ay kusang loob, bukal sa loob, may pag-ibig, at magbigay tayo ng masaya. Hindi tayo napipilitan. Kasi hindi din yan tatanggapin ng Panginoon kung tayo mapipilitan lang. Sapagkat kung ito'y gagawin natin, ang sabi naman ng Diyos, siya ay magbibigay ng biyaya at masagana. Kung ito'y gagawin natin na maging masaya tayong magbigay sa Diyos. So, kung tayo'y hindi naging tapat noong mga time noon, maging sa kasalukuyan, kinakailangan po natin na tayo'y mamulat. Kinakailangan natin gawin bago maging huli ang lahat. Kasi pag maging huli na po ang lahat, hindi na po natin ito magawa. So magsisisihan natin, subalit huli na. Sa mga payos bayang katiwala, page 101, ito po ay quote sa Raven Herald, Supplement December 1, 1896. Ang sabi rito mga kapatid, hindi na magtatagal at magsasara na ang pintuan ng awa. Kung hindi kayo ngayon naglilingkod sa Panginoon na may katapatan, ito mga kapatid yung paalala sa atin lahat. Bagamat tayo nagbibigay ng ating tungkulin sa Diyos, pero kung hindi tayo magiging tapat sa Kanya, baka maging huli na ang lahat. Paano ninyo haharapin ang tala ng inyong mga tapat na pakikitungo? Hindi na magtatagal, mananawagan para sa pagsasaayos sa inyong mga utang at tatanungin kayo ng gaano ang inyong pagkakautang sa Panginoon? Kung tumatanggi pa kayong makitungong tapat sa Diyos, pinakikiusapan ko kayong isipin ang inyong mga pagkukulang hanggat maaari gawin ang pagsasauli. So ito mga kapatid yung warning sa atin o panawagan. Kung hindi tayo naging tapat noon at hanggang sa kasalukuyan hindi pa rin tayo naging tapat, hinihiling ng Panginoon na iayos natin mga kapatid. Gawin natin bago maging huli na ang lahat. Kung kinakailangan natin bayaran, yung mga utang natin sa ikapu at handog, bigyan natin. Subalit, kung hindi naman, ay mayroon namang katumbas na hinihiling ang Panginoon na ihingi natin sa Kanya ng tawad. At magpatuloy tayo na maging tapat sa Diyos. At gawin na natin ang ating tungkulin sa Kanya. Kung hindi ninyo magagawa ito, buong kapakubabaan manalangin na ang Diyos ay alang-alang kay Kristo, ay patatawarin kayo sa inyong malaking pagkakautang. So kung ma-remind natin mga kapatid yung ating mga sarili, ay maalala natin na hindi pala ako naging tapat noon. Marami akong mga pagkakautang sa Panginoon. Sa oras na malaman natin ito mga kapatid, ang paanyaya ng Diyos sa atin ay kinakailangan daw tayo ay lumuhod sa Kanya. At kinakailangan na tayo manalangin at hilingin natin na tayo ay Kanyang patawarin. Huwag magdahilan na hindi ninyo pagbibigay sa Panginoon sa Kanyang sariling Kanya. Ngayon, habang narinig pa ang matamis na tinig ng biyaya, habang hindi pa totoong napakahuli para ituwid ang kamalian, habang may araw pa, kung susundin ninyo ang Kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. So ito mga kapatid yung panawagan sa bawat sa atin. Na habang nandyan pa yung matamis na tinig ng Diyos ng awa, bago maging huli na ang lahat, kinakailangan mga kapatid na sundin na natin yung kalooban ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya sa lahat ng ating tinatangkilik. So ang panawagan ng Diyos sa atin, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso.
para tayo ay sa pagharap natin sa hukuman ng langit, may harap natin yung ating mga sarili na sakdal at matuwid sa kanyang harapan. Hindi tayo mahatulan na tayo ay isang magnanakaw sa Diyos. So pagpalain po tayo mga kapatid ng ating Panginoon at sana'y sa ating konting pag-aaral ngayong gabi, ito po ay makabigay din ng paalala sa ating pong lahat na yung ating pong mga tungkulin sa Diyos ay huwag po nating kalimutan at maging masaya tayo na maging tapat sa kanyang magbigay. So pagpalain po tayo at God bless po sa lahat.